So, ayan po, magandang araw po sa inyo lahat. Muli, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, dito pa rin po kami sa bayan po ng kuya po sa isang barangay po dito na aming i-re-vlog po itong property na ito dahil na i-vlog na po namin noon. Pero ilang siguro, taon na rin po siguro nung na-i-vlog po namin to. So, i-re-vlog ko po ngayon sa araw na ito. So, ito po yung property. Ayan, meron po siyang kalsada papasok, konti nga lang. Simula dito sa Barangay Road, mga siguro nasa mga 20 meters lang siguro po. Ayan, pero ito po yung kalsada po niya. At ito po ay meron po sukat na 7,326 kung hindi ako nagkakamali sa titulo na nakalagay. Ito po ay electronic title na po siya, buhay yung nakapangalan sa title no extrajudicial. So ito po yung way na papunta po sa National Highway tsaka sa town proper, siguro mga 1 kilometro sa Palengke. Tapos sa highway siguro na sa mga kalahating kilometro siguro. And then ito rin po yung way na papunta rin po sa National Highway. Mas malayo nga lang dito. At kaya pag dito po tayo dadaan kung sakasakali po. So, pasukin natin itong property na ito. Itong property po pala na ito ay meron pong presyo na 3.5 million. So, yun po yung presyo ng seller na sinabi po sa amin dahil si Kuya Chris po ang naka-direct po sa mismong seller po dito. So, ito po ay mango farm. At ito nga po sa harap po niya meron pong gate. Ito po, gate na kawayan. At mango farm po siya na meron pong 46 po na puno ng mangga. At sa ngayon po ay dito po yung nangontrata po ng mangga na to. Kasalukuyan po sila naglalagay o nagano po sila ng mangga, naglalagay ng balot. So sila po yung nag-spray sa mangga po na ito. At ito nga po, ito po yung kanilang stock room tsaka CR to hinang ko eh. So dito sila naglalagay ng mga gamit nila. At ito naman po yung CR, nakasarado nga lang ngayon. Ay, ito pala yung CR yata eh. Tapos ito yung stock room pala. So sa ngayon po ay may bunga na po yung mangga. Ito po, ganito po nakalalaki yung bunga po niya. Ayan. At dito nga po ay meron na po siyang water pump. O nakatangke na po yung po ng tubig. May power line na rin po ito. Internet connection, magpapakabit na lang dahil andyan naman po yung internet connection sa poste. At ito nga po yung kanyang electric pump. Ayan. Tignan niyo po kung gaano po to. Siguro nasa 2 horsepower siguro yan or 3 horsepower. Tapos meron po siyang pressure tank. At andun po yung kanyang tangke sa taas. Yan po yung imbakan po ng tubig. Ayan po, may solar light na rin po. Ayan, tapos patag po itong property na ito. Yun naman po yung bahay po ng caretaker. Ayan. At itong property po na ito ay nabakura na po buo. Kaya pero yung bakod po niya bob wire po eh, bob wire yung tapos yung ibang part mayroong hog wire. Tapos dyan sa harap po niya may mga kabahay na po dyan. Yan na po yung boundary, may bakod na po dyan. Bob wire po yung nilagay nilang bakod, pero yung poste po is kawayan. So siguro mas maganda po kung sakaling mabili nyo po ito, palitan na lang po natin yung bakod po niya. Palitan natin ng concrete post, tapos kahit 3 patong ng barbed wire tapos hog wire, para at least mas secured kung sakaling maglalagay po kayo ng mga alaga yung mga kambing, ganyan po, o mga o anong gustong alagaan dito. At kung nakikita nyo po yung mga saging po doon, ayan po kasama sa property po yan po yung boundary po nila. Tsaka dito po may mga tanim po silang mga gulay, may mga kalamansi. At ito po yung bahay ng caretaker po. Ito po yung bahay ng caretaker. Hindi ko po malapitan, baka mamaya may aso, wala itang tao. Pero nakadirect naman po kami sa mismong seller po sa property na ito. At ito nga po, meron po silang kulungan ng mga hayop din po. Yan, may alaga silang mga kambing, nakasilong po ngayon. At ang maganda din po dito, tinatamnan po nila ng mga gulay itong part na ito. Ganun din sa part na yan. Hindi na sila nagtanim ngayon, sayang nga lang. Maganda sana pag tinamnan nila ng mga gulay yan. Right? Pwede ka magtanim dyan ng mga talong, sili, mga sitaw, ayan, ampalaya, pwede ka magtanim dyan. Ang maganda nga po dito, malapit lang yung kuhanan mo ng mga fertilizer. At maganda rin po dito, malapit sa highway, malapit nga rin po sa palengke. At kahit nga tricycle lang yung gamitin mo, okay lang eh. So dito rin po ay meron din po siyang mountain view sa part na to, side na to.
ito yung kanyang west part, sa part nito, west part. Ito yung kanyang north part. At ito naman yung kanyang east at west part. Ay, east, west part pala to. Tapos yung south part pala to. Sorry. So, kita-kita nyo naman po yung bundok dito. Yung Mount Bulay na tinatawag. At may mga salset na po dyan. May zipline po dyan na pwede nyong pasyalan kung sakasakali pong gusto nyong mamasyal po dyan. At isa pang maganda sa property na ito, lahat po ng ano po niya may outlet na po ng tubig. Kaya yan po, in case po na magtatanim po kayo ng mga gulay, maglalagay na lang kayo ng hose para pwede na kayo magdilig sa inyong pananim na palay kung sakasakali. Sa property po na ito, income generated na rin po dahil kita nyo naman po may mga puno ng mangga na talagang meron pong contractor na nag-i-spray at nag-aalaga po sa mangga po na ito. Hindi ko lang po alam kung ano po yung usapan nila, kung 60-40 o 70-30 yung usapan po nila sa about sa mangga po niya, kung magkano yung kontrata po nung contractor po dito. Kung 70% sa contractor at 30% sa may-ari. Ayan po. Tapos hanggang doon po yung boundary po niya. Punta natin yung boundary dito. Libutin na lang po natin dahil kaya naman po libutin. Kulang-kulang 1 hektarya lang naman po ito. 7,326 yun ang pagkakatanda ko. Pero yung title po niya nakita ko na rin po. At electronic title na po siya. Dahil kami na rin po ang nag-asikaso po ng dokumento po nito noon. At buhay pa naman po yung nakapangalan sa title. No extrajudicial. Tax updated naman daw po ito. So ito yung boundary po niya. And andyan po yung bakod. And po tapos ganoon na po siya. Hanggang doon po. So ang source of water, nakita niyo naman po yung source of water po niya. Nakakabit na rin po yung kuryente. Itutuloy niyo na lang yung pagbabayad po ng kuryente. So dito may mga puno rin po. Di ko lang po alam kung ano yung mga puno na yan. Parang sabi sa akin tika tree. Okay, pwede ko kabisado yung puno na yun kung matibay ba siya o ano. Pero kung sakali kung ayaw nyo po yung puno na yan, pwede lang po nating i-cut. At pwede natin palitan na lang ng puno ng mangga din, or kung gusto nyo pang tamnan na ibang mga fruit bearing yan, or magtanim ng mga dragon fruit, pwede naman po dyan. Ayan po. So maganda itong property na ito. Income generated na malapit sa town proper sa Palengke, na malapit din po sa Anao T-Plex exit. Siguro nasa mga 10 kilometers lang po ang layo po niya sa Anao T-Plex exit. Simentado naman po yung mga dadaanan natin, pero may konting rough road lang po tayong dadaanan sa may irrigation part po. May konting rough road lang po doon, pero kahit kotse naman po makakadaan naman po doon. Pero ongoing na rin po yun kasi sisementohin naman po yun, dahil sa ibang part po ng irrigation po na yun, meron na rin po na semento po doon. So ngayon po naglalagay sila ng balot. Binabalutan nila yung mga mangga. At ito yung ginagawa nilang proseso sa pagbabalot po ng mangga. May mga hagdan sila, umakit po sila dyan. Tapos isa-isa po nilang binabalot yung mga puno ng mangga. So ito po, yan, binalutan po nila yan. Yan. Ayan boss, kumusta? Kaya pa? Sanay na sanay ah. Shout out po sa mga nagbabalot ng mangga. Ayan. Para kay Bumbong Marco. Shout out kay Bumbong. So ayan po, sila po yung mga contractor po sa mangga po na ito. Sila po yung nag-spray, sila rin po yung nagbalot, at sila rin po yung syempre kikita po sila dyan. Pero syempre kikita rin po yung may-ari. Ayan po. So ganda po. Kung gusto nyo puntahan tong property nito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. At kung gusto nyo pong kausapin yung seller, pwede po namin kayong ipakausap po sa kanya. Pwede na naman po namin kayong tawag dito. Pwede po namin isamahan sa kanya para kausapin. Kaya po, kaya gumawa po kami ng group chat para makausap nyo po siya. At kung gusto nyo pang i-ano po yung presyo ng property na ito. Pero sagot po niya yung capital gain. Sa 3.5 sagot po niya yung capital gain tax at porsyento ng kanyang ahente. So sa transfer of title naman po ay sasagutin na po ng buyer po yun, yung makakabili po. O kung kayo po makakabili, sasagutin nyo po yung transfer of title tsaka deed of sale. Transfer of title maliit lang naman po yun, tsaka deed of sale maliit lang naman po yun, dahil may attorney naman po kami na
Mura lang po maningil na kanyang notarial fee. Ayan, at ano pa. At kung gusto niyo ipa-geodetic po ulit ito, pa-survey, nasa sa inyo po yan kung gusto niyo pa ipa-survey po ito. Dahil ito po ay na-survey na po namin ito. Ayan, yan na po yung boundary, kung ano po yung sukat ng, kung ano po yung bakod, yan na po yung boundary po talaga. Ayan po. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po at God bless. Oh, look what you've done to me.